Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kikita ng congressman. Ako naman, di ako nakinabang dyan dahil miskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Pero hindi naman sige, gusto nyo, mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. At kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni SAS na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo? Hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo yung nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo, dais nyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag nyo sasabihin you are on the right side of history, tatanggalin nyo isang opisina lang ng Vice President, pero sa inyo, tatago nyo pa rin. Hypocrisy is that is the right word for you. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa House Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan dyan. Tapos, ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history alam mo. Sige kayo. Huwag niyo akong hamunin. Ako nakikisama. Dahil minsan nga ako yan ang kultura dyan Makisama ka, kaya tahimik ka dyan. Pero, huwag kayong magsisinungaling at huwag niyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa House. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko namimigay na kung ano-anong pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan ninyo. Pero at least si BP Sara, wala pong aligasyon yan na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. Kayo, gusto niyo ba, mga congressman? Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, hindi lang due process of law, equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin.
Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang. Dahil pag nag-single out, obvious, namumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumulitika. Ako, umakit ako sa entablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID, ng Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa na yan. Bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakyat dyan sa entablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwedeng magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin nyo yung, idadivert nyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan nyo yung kalaban nyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiyana sa politika. Yan ang katotohanan. Wala tayo labotan na kang Harry Roque rin ang gipamulong din At walang ipamina o kang Harry Roque ng mga statement. Okay.